Hello guys, andito na naman ako kasi teka, maingay ano eh. Okay. Hello guys, andito na naman ako. Guys, meron akong recipe na i-show sa inyo, ipapakita sa inyo. Ang pangalan nito carbonara, guys. Isang recipe na tuwing Christmas niluluto ng mga tao ito. Guys, eto ngayon. Bacon. Kalahating bacon to. Half a kilo. Tapos chicken. Yung chicken na ito guys, kung maaari, i-steam nyo muna siya. Isang buo ito guys, isang buong chicken to. I-steam nyo, tapos ihimayin nyo, parang hibla ng hihimayin nyo na maganda, para maganda, hindi nyo sasama yung mga buto, ano man. Tapos guys, ito, Nestle cream, para masarap ang carbonara kasi masarap Nestle cream. At number 1, mushroom. Tapos guys, etong cream soup na mushroom, cream mushroom kung tutusin, hindi siya cream soup, cream mushroom pala siya guys. Ayan siya guys, nakalagay. Cream mushroom. Sarap to guys. Dalawang lata ito guys. Tapos guys, sibuyas, bawang, butter na magandang klaseng butter, gold na tsaka cheddar cheese. At number 1, paminta. At yung parang herbs siya, may oregano. Mga secret ingredient yan guys, kung tutusin. Pero sinushow namin sa inyo, pinapakita namin sa inyo. Para masarap ang luto natin, kailangan malaman ng kapwa natin nagluluto kung paano ang lasa ng carbonara at bakit may ganun lasa. At number 1 guys, ito ang pasta ang gagamitin natin. Pepper chocolate. Pasensya na guys, hindi ko na babanggit na maayos yun ha. Magandang klaseng pasta guys, hindi siya pasta na pang spaghetti. Malapad siyang klase. Pepperoncini pala. Kaya guys, alamin nyo na. Umari, dalawang ganito guys ha. Bali 1 kilo. Gagawa lang muna tayo. Ang gagawin lang natin guys, ingredient muna, yung pinaka-sauce niya. Pinaka-sauce niya yung number 1 na magagawa natin. Kasi yung pasta, huli na ito. Sandali na lang gawin ito. I-boil mo lang siya. Tapos yun, itatapis mo na yung pinaka-recipe niya. Ingredient niya. Kaya guys, abangin nyo kami sa Lisa and Joe Cooking at Home. At huwag nyo kalimutan, subscribe nyo na rin. At mag-comment na rin kayo sa aming YouTube. And subscribe nyo na rin kami. Hi guys, eto na naman kami. Ito, naayos na natin yung mga ingredient niya. Kamukha ng bacon, naka-chop na siya. Guys, na okay na yung dating niya. Tapos butter, yung sibuyas, naka-chop na siya. Garlic, naka-chop na rin. Yung mushroom, okay na rin siya, naka-chop na rin. Kaya guys, ang gagawin na ngayon natin to, tapos yung mga ingredient niya na iba, lulutuin na natin to guys. Ipapakita na namin sa inyo yung by step ng pagluluto ng carbonara. Okay guys, magluluto na tayo ngayon ng carbonara. Ang una natin ilalagay yung bacon guys. Ang bacon kasi papalabasin natin yung mantika niya guys, yung pinaka residue ng bacon. Kailangan guys, yung pinaka mantika ng bacon palalabasin natin yan. Kailangan yung apoy guys, katamtaman lang. Hindi siya hindi malakas, hindi mahina. Tsaka guys, ang gagamitin yung kawali, kung maaari, non-sticky pan. Yung magandang klaseng kawali para yung niluluto ninyo hindi nagkakaroon ng dikit-dikit sa kawali. Para magiging maganda ang luto ng carbonara nyo guys. Kasi yung luto ng carbonara, kailangan wala siyang sa kaldero, walang tutong, walang mga nakadikit sa kaldero sa ilalim. Kaya guys, kung maaari, mag-produce tayo ng non-sticky pan, yung kawali na maganda. Ngayon, palalabasin muna natin yung mantika ng
bacon guys ha. Guys, ito na, gumaganda na siya, nag-golden brown na yung ating bacon. Ganyan guys, kailangan palabasin mo yung pinakamantika ng bacon. Tapos magiging kaunting golden brown siya. Kaya mamaya guys, tatanggalin natin to sa frying pan at magigisa tayo ng panibagong ginisa na na gagamitin na natin butter na. Ang susunod, pangalawang step natin. Kaya kung maaari, kung kaunti lang, marami yung mantika ng bacon, babawasan natin to dahil masyado mamantika. Gagawin natin butter na, yung paggigisa na natin. Kaya guys, ayan na, nag-golden brown na. Okay guys, tignan nyo, masyado nang toasted na yung bacon natin, kaya alisin na natin ngayon to guys. Lilipat natin mo, gagawa tayo ng panibagong ginisa, kaso ang gigisa natin ngayon, gagamitin na natin butter na. Ayan guys, tinanggal natin ng bacon pero nagtira tayo ng kaunting mantika lang kasi ang dami mantika guys. Ayan mantika nya, mantika ng bacon to guys, kaya masarap to guys. Ayan, una natin yun guys, butter. Ito yung butter guys, ilalagay natin ngayon. Yan ang panggigisa natin. Bango ng butter guys. Kailangan guys, magandang butter ang bibilhin natin talaga. Para ang luto ng carbonara natin guys, mabango at masarap. Sibuyas guys, ito sibuyas ngayon. Ayan guys, ang ganda na ng gisa natin na sibuyas. Ilalagay na ngayon natin yung bawang, yung garlic. Ayan guys, garlic ngayon na susunod. Ang sarap na ito guys pag natapos to. Pag naluto natin yung sauce ng ng carbonara guys, napakasarap na ito. Kasi ang noodles, ang ng carbonara guys, sandali na lang yun. Ito ang importante guys. Kailangan makuha mo yung texture ng carbonara, yung lasa niya na masarap. Kailangan makuha natin yun guys. Na yung kaunti lang ilagay mo sa platito, ay sa pinggan ang sarap. Ngayon guys, hindi naman kailangan masyadong lutuin ng sibuyas, bawang. Kung maaari, ito, baka pwede nang ilagay na natin yung mushroom. Ngayon, ito yung mushroom guys. Yan ang mushroom. Ilalagay natin ngayon ito para sabay natin sa paggisa. Para dapat ginigisa natin guys yung mushroom, yung sibuyas, bawang guys, hindi siya naluluto, hindi siya na kasi mahirap naman yung ginigisa mo siya, yung bawang, sibuyas, dilaw na, yellow na. Kailangan hindi. Ngayon guys, ang lalagyan na natin cream of mushroom. Bali 2 lata ito guys ha. Sarap na ito guys, cream of mushroom. Ito pa yung isang pangalawang lata guys na cream of mushroom. Kailangan guys, itong natin, recipe ng carbonara, huwag nyong titipirin yung ingredient niya. Ibigay nyo yung ingredient ng carbonara para masarap pag kinain guys. Napakasarap, malasang malasa. Dalawang lata yung guys, 2 can. Napakasarap ng carbonara natin. Kaya tingnan nyo guys, ngayon ang ilalagay natin cream. Eto guys, cream. Etong cream na ito, 4 to guys.
Apat na cream. Ito yung pang-apat natin na cream. Wow guys, oh, napakasarap guys. Ang dami niyang sahog, ang dami niyang ingredient. Dito pala sa ingredient, talagang matatakam ka na guys eh. Talagang grabe. Tatakpan muna natin. Ito ngayon. Kaya tingnan nyo guys, ang ganda ng niya. Lalagyan natin ngayon ng kaunting patis guys. Hindi kailangan titimplahin mo. Hindi mo kailangan bigla-bigla ng maraming patis. Maya-maya, lasahin natin kung tama lang yung niya, yung alat niya. Kailangan guys, yung mga pepper niya, paminta niya, hindi yung bigla-bigla. Kailangan titignan nyo rin kung pwede na siya o ano. Guys, ito, alam nyo kung ano ito. Ayan. This is yung herbs, oregano. Ngayon guys, lalagay natin yung kaninang inalis natin na bacon guys, lalagyan na natin ngayon. Yan. Guys, ang sarap na ito. Tapos ngayon guys, ilalagay na natin yung cheddar cheese. Ayan guys, wow. Yung cheddar cheese, tingnan nyo paano siya nilalagyan. Dahil masarap pag maraming cheese. Mamaya guys, lalagyan pa natin ulit ng cheddar cheese yan. Hindi pa yan tapos. Ngayon, nilagyan na natin ng cheese. Ngayon, ilalagay na natin yung chicken. Yung chicken na pinakulo natin kanina na hinimay-himay guys. Ngayon natin ilalagay ngayon siya. Tingnan nyo guys. Ito ngayon ng chicken. Ito yung last na ilalagay natin. Kasi itong chicken na ito, luto na ito guys. Yan. Kaya tingnan nyo guys, oh. Napakaraming sangkap niyan guys. Napakasarap. Mas maganda kasi malapot siya. Kaya ngayon guys, lagyan natin ulit ng keso. Ayan, lagyan natin ulit. Para masarap kasi pag maraming cheese eh. Ang sarap ng pagkain pag ma-cheese. Ayan guys, oh, sarap oh. Apat, tama lang, makrimi na. Nakikita mo naman oh. Huwag mo lalagyan ng tubig to, tama lang yung lapot niya. Tama lang to guys, oh. Tingnan nyo yung texture ng carbonara guys, oh. Tingnan nyo yung texture niya. Kaya pag nilagyan mo yung pasta ng sauce nito, kaunti lang ilagay mo guys. Napakasarap. Dikit na dikit yung pinaka sauce ng carbonara. Dikit na dikit sa pasta. So guys, huwag niyong kalimutan, i-subscribe nyo yung aming YouTube channel.
Kailangan guys, takpan ngayon natin. At mahinang apoy lang guys. Mahinang apoy lang.